Ito yung dahilan kung bakit dumami yung mga followers ko, engagement, and pati yung mga views natin. At nami-maintain natin yung insight ng ating page. Ito kasi base ito sa mga ginawa kong experiment dito sa aking page. At based na rin sa ating mga experience. Possible na gumana ito sa'yo kasi nga gumana ito sa akin, pero iba-iba naman tayo ng mga technique kung paano natin yung paggaganahin. Ito ay guide lamang. Pero 100% masasabi ko sa inyo itong nakatulong sa akin. Una, kung invited ka sa music, kailangan gumamit tayo ng music kasi nga kapag ka may music ay madalas inire-recommend ni Facebook ang ating mga pinost sa Reels. Paano ko yung ginagawa? Bago ka mag-upload, pupunta ka sa Add Music. Search mo yung viral. Katulad nito, sinearch ko yung viral, yan yung lumabas. So ano ba ibig sabihin kapag ka-search natin yung viral na music? So ibig sabihin yan yung gumagana ngayon, this week. Yan yung mga sound or music na i-recommend talaga ni Facebook yung video na pinaglalagyan nito. Next, ang sinesearch ko minsan ay trend. Yan, yung trend kapag ka-search mo yan, lalabas niya sa pinakauna kung alin yung pinaka-trend. Kung mapapansin nyo sa mga video ko, sa mga reels ko ay nilalagyan ko nitong trend na to na music na 1, 2, 3, 4. Yung pan beat. Ang kagandahan nito kapag ginamit nga natin itong viral saka itong trend music na to, pagka sinearch mo yan ay magiging updated tayo kay Facebook. So pangalawa itong hashtag. Kapag nagpo-post nga ako, naglalagay ako ng hashtag. Dito nga sa title ko dito, 1 week na akong hindi naliligo. Yan, nilagyan ko yan ng hashtag. So mga nilalagay kong hashtag katulad ng lagi kong binabanggit ay yung mga relate dyan sa video na pinost natin katulad ng Bagtin TV, yan yung page ko. Hashtag balloon. Kasi nga, about yan sa balloon. Just for Fun Reels. Fun Reels 2024. Hashtag FYP Viral 2024. Mainit na panahon. Hashtag mainit. Hashtag trend. Hashtag dahil Bicol ako. Yung nakalagay dyan, mainiton. Kasi nga kapag sinearch yan, yung mga Bicolanas dyan, na mga viewers natin ay talagang i-recommend yung video natin. Hashtag funny reels yan. So yan, lahat ng hashtag yan ay relate sa ating video. So kung mapapansin natin, meron nga isang trending na topic at ilalagay mo, gusto mo ilagay na hashtag, dapat yung relate lang na hashtag ang ilalagay natin dyan. Kahit pa trending na trending yan, kung hindi naman related sa pinost natin, wala din yan. So dito naman tayo sa pangatlo, mayroon tayo mga text dito sa ating mga reels. Sa pinost nating reels. May mga caption tayo, mga nakalagay dyan, ang init ng panahon dito muna ako matutulog. Ayan. Bakit tayo naglalagay ng mga ganyan? Ito pang sunod, mukhang nasubrahan na ata ako sa kape. Ayan. So, kasi ang mga viewers natin, kapag tinignan yan, isang kisap mata, pagka tinignan yan, may intriga sila. Ano ba yan? Gusto ko nga panuurin to. Ito namang isa, talagang nag-trend to. Ang ating views. Ayan. Hindi ko naman sinasabi sa mga million views dyan. Ang init kasi natulog ako habang naka-shower. Dito naman ang nilagay ko, nagluto ako ng sinigang sa init ng araw. Next is nag-swimming ako sa baso na may soft drinks. Ito talaga nga napakasarap nito kapag tag-init mag-swimming sa baso. Kung mapapansin nyo sa mga nilagay nating video ay may ikli lang yan. Saka hindi ko siya nilalagay sa mga natatakpan yung mukha ko, kaya naman yung pinaka-main ng ating video. So at least mag-post tayo once a day sa ating Reels video. Kasi halimbawa nakapokus ka talaga sa in-stream ads, ay kailangan magbibigay din tayo ng panahon sa Reels. Bakit ba nire-recommend na mag-post tayo sa Reels? Kasi nga malakas dito ang hatak ng followers. Pati na engagement. Next tayo dito sa panlima natin. So sa pag-experiment nga natin yung mga viewers natin is almost 3 seconds lang nagbababad sa ating video. Kaya ang ginawa ko, kapag nagpo-post ako ng reels, ay umaabot lang ng 3 to pataas sa mga 7 seconds, ganon. Pagka sinusubukan ko nga na yung reels ko ay 1 minute pataas na medyo lagapak na yung views natin. Mababa na niyang makukuha ang views. So kung halimbawa naman baka isipin ng iba yung mga artista nga ay kahit mahaba madaming views. Marami naman kasi yung pagkakaiba sa atin yun. Meron na sila mga fanbase at kilalang kilala na sila at talaga intriga yung mga tao sa kanila. So sa mga nagsisimula pa lang, subukan niyo itong ginawa ko kasi nga pinag-eksperimentohan ko ito at nag-click naman. Pang-anim tayo dito, kapag ka nag-post ako ng video and then kapag ka may nag-comment ay agad-agad nire-replyan ko. Napakahalaga kasi ng reply, lalo na sa engagement. And then kapag ginagawa natin yan, makikita ni Facebook na
active tayo sa kanya. So tuloy-tuloy inire-recommend niya yung mga video natin, lalo na sa Reels. Kaya naman gusto mong gawin, sa comment section maglagay ka ng question. Then magre-reply sila doon ng mga sagot nila sa question na ipinost mo doon sa comment section. So dati meron ako mga stock na video, yung mga una pa na pinost ko noon sa Reels. So stop na siya. So ang ginawa ko, pinag-replyan ko yung mga stop na video, hindi na nag-views. Nung mag-reply ako, ay agad-agad nadagdagan yung views natin. So pampito tayo, itong video ko na to, kapag i-share ko agad ito, after ko ma-post, ay napansin ko dyan, nag-stop, tumitigil yung pag-recommend ni Facebook nung video. So, nag-stop yung views. So, for example, yung page, nag-upload ako doon, and then, yung main account ko, i-share ko doon. Baka isipin nyo, bawal i-share. Hindi bawal. Pwedeng-pwede i-share yan, lalo lang yung mga kamag-anak ka, kaibigan. After mo mag-post, share agad nila. Pwedeng-pwede yon. Wag lang yung sarili mong account or main account mo na connected dyan sa Facebook page mo. Pero hindi ko naman sinasabing bawal i-share. Ang sinasabi ko lang, mababawasan yung pag-recommend or yung algorithm ni Facebook. Baka iniisip niyo ay bakit yung iba ay sinishare naman agad. So, magkaiba naman talaga yung fan base natin nung mga matagal na or yung mga baguhan pa. So itong tutorial na to ay para sa nagsisimula pa lang na wala pang fan base at kailangan talaga ng maraming views. Lalo na kung hindi pa monetize, para ma-monetize. So ako, ang ginagawa ko naman, i-share ko naman sa main profile ko after na marami na siyang views. For example, yung views niya ay maganda ng tingnan o for example, nasa 10k pataas na, share ko na yan. So alam ko nalilito ka, so ganito kasi yon. So kapag ka nakita nga yan ng mga viewers mo, mga followers mo na napakababa naman ng views, i-decline nila yon, hindi nila papanoorin yon. So ang mangyayari, mababa ang makukuha mong views. Mababa ang makukuha mong click-through rate. So halimbawa, mataas na yung views niya at sinare mo na sa Facebook main profile mo, ay makikita yan ng mga followers mo and then i-click nila yan para panoorin kasi nga nakita nila napakarami ng views. Kung madalas nga mag-share sa main profile mo, ay padamin mo muna ang views. Kasi alam naman natin, hindi naman natin hawak yung isip ng mga tao. Meron na talagang i-decline yan, hindi yan papanoorin. Kasi nga, nasa Pilipinas tayo, marami ang crab mentality na talagang ganyan. Pero kung may views na, ay curious sila at i-click nila agad yan. Ito ang next natin ay ang kagandahan kapag maikli ang videos natin. Ito ang mangyayari sa plays. Makikita nyo naman, 59k. Initial plays is 27. Yan talaga yung pinaka-views natin. Pero ang nangyari dahil nga 3 seconds lang ang ating video, uulitin nila yon. Tingnan nyo yung replays natin is 31k. So ang nangyari is equals to 59k lahat. So dahil nga yan sa replays kasi maikli. So makikita nga natin sa Facebook na kapag inulit nga yan or 2 beses pinanood, makakount yan as 2 views. So kaya ang gagawin nating video, engaging, talagang malupit at maganda. Ang gagawin nila, uulit-ulitin nila yan. So maaaring nagtatanong ka, sa Reels ba yan at in-stream ads? Pareho ba yan? So magkaiba sila, yung in-stream ads at ads on Reels. So kung mapapansin nyo naman yung tutorial natin ngayon for ads on Reels. Sa Reels tayo ngayon nakafocus. So dapat nga titingnan natin yung mga dashboard natin. Katulad nito, tingnan ko yung dashboard ko. Ang nakalagay dito, 72% non-followers. Kailangan na yung ating dashboard ay makikita natin non-followers yung karamihan na nanonood. Ibig sabihin, inire-recommend ni Facebook yung mga video mo. Kasi nga, ang nakakapanood ay hindi mo followers. Kasi kung followers yung nanonood, hindi siya inire-recommend sa mga hindi followers, sa marami. Kaya matuwa ka na kung mas madami itong non-followers yung nanonood sa atin. Next is, so dito nga sa dashboard natin makikita natin yung next steps. Lagi ko nga yung ginagawa na, so re-reply natin yung mga comments na yan. So lahat-lahat na nga dito ay magagawa natin. Magkaroon ng followers, ma-monetize, kung ginagawa natin lahat ng ito. Sana nakatulong sa iyo ang video na to at sana ay ma-monetize ka na kung hindi ka pa monetize. Nakakatuwa nga na ma-share ko sa iyo ang experiment kong ito at kung nagsisimula ka pa lang, lahat ng mga ginawa ko ay pwede mo namang gawin, wala namang masama.
At sigurado ako ay magkiklik yung mga video mo. Huwag lang isa, pwede mong subukan lahat ng ginawa ko. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para naman lagi kang updated sa ating mga bagong video, mga entertaining video, mga experiment natin sa ating pagpo-post dito sa Facebook Reels, pati sa in-stream ads. Bye-bye! Salamat for watching!